Hindi ko atong dagang klase, hindi na itong naskutan. I will introduce this two, topic-based or passage-based. Ano na lang, kung saan ang topic-based? Topic-based is unsang topic nga akong gustong dalon. About kung sa akong gustong dalon. Topic-based is good when you know the situation sa imong audience. Or I like to say, gusto na kong ihaong sa karon nga paghitabo. So topic-based. So, I want to talk about last day events. I want to talk about spiritual growth. So, topic-based. No? So, gusto ka mo target kung sa ka area that is topic-based. I want to talk about seed of God. I want to talk about men. I want to talk about women. Ikaw wali sister. Kay naalagin ni women's ministry gathering. So basically, you will choose, about women ako iwali. So you choose. Or passage-based is, pwede ka makashare may tungkol ani. So passage-based, all about this passage. Na given passage, then mag-base ka diha ang imong himuon gawali. May tabo na siya, especially like mga invitation, naami ko sa ka morning theme na mo. Okay, morning theme o morning passage. Gikan sa aning nga teksto. So passage based. You make a sermon out of the passage. So ano na simple kay practical. Now, from knowing it with either topic or passage, you make a research. Practically, make research about it. Gather facts. What the Bible says about this topic. Kung topic-based ka, I like to know about the life of Esther. So, you research all about the life of Esther. At topic na to, gusto na ko, I like to talk about the last events in terms of at the end time, yun na, a minute before Christ can come in. So, So, imo na i-research about na. Gather facts about it. Where shall we gather facts? First of all, the Bible. Second, spirit of prophecy. Kana yung duha. Third, you can get from the dictionary, encyclopedia, history book, or history is good, no? And ano kung panguha na bisa nasa sa internet? Okay. So kana na, okay na kita. So, sa theology na pa, Lions Book of the Bible. Dapat yung mga Hebrew word, published books. Basta kayo kung mahin ang author. Pwede rin po dili may author just for the sake of illustration. Tanaw, in the last days na yung author yung gather facts. In the first place, gather facts from the Bible and spirit of prophecy. Kung passage-based, example, nag-sermoni kanina about the Good Samaritan. So gather facts about the Good Samaritan. What the Bible says about this kind of story. Then what Ellen G. White tells us about this parable. So imo na i-gather nga facts. So na kay mga facts, mura rin gitag ng research. Actually, sermon is just like a research. Rin na, gather facts. So wala pa katanan ha. Nag-istot pa lang ka, kuwan pa bro pa lang din kayo. Na pa lang kayo mga facts, ipag-gather. Wala pa kayo topic, o wala pa kayo topic, wala pa kayo title, wala pa. Pag-gather yung facts, what's next? You itemize that into subtopics. Subtopics. I-segregate. Mura gitpon ka lang yung research paper, no? Itemize na to. Kung ikani siya, the Bible says about this sapol ka sa mode kanina. About the first person, morning is sulti ni Rinjuway, dito ka, i-gather mo. Kanto, usually ang amot na napuno ka sa topics, you make it into simple, i-simplify natin into 3 o into 4. Iso na kayo practical na ganang points ni consider. 3, 4, 5 is the most para di kayo daghan. Kung sermon gani, at least di kayo daghan ang timan-anan. So you itemize that one and you identify
the main message. Unsa man yun ang mensahe nga dan-on ani karon? Makaturo mo? Parang academic na kayo din? Ha? Ito, wala ko yung nagawa niya. Sa diyan nag-gather din mong mga facts. Now, imo na na maplasta kung saan ang mensahe yun sa kinatibukan yung gustong may tamo. Nagpili ka mahitungod sa last day events. Then, pag-gather mo facts about last day events na yung persecution, na ay seduction, na ay mga deception, na ano. Then, all last events, wapo kang kinanay, kanang gadget, ay tayo na rin, last events, ang tingnan, pili ka, pili naghana, libog ka sa kadagan, di ba? Sa kadagan, libog ka. Kananay, sige lang, ipag-gather lang. Then, di man ang pagtapupo, no, siya, nag-isgot, may tungod man siya sa kalisdanan. Kung ganun siya, nag-isgot, may tungod sa pagkaon. Ang to, nag-isgot sa preparation, nag-isgot sa kuwan. Nag-isgot sa preparation, nag-isgot sa lifestyle, nag-isgot sa persecution, nag-isgot sa worship, nag-isgot sa world affair, nag-isgot sa mga events of the world. Asa makuha ni? So therefore, you identify what is your main message. Kung saan asa magiging kanapita mo ito. Sa broad na ana, from broad into specific yet complicated. From broad to complicated. Mo siya may tamo, when you gather facts and itemize, you realize and itemize it, that it becomes complicated. Complicated na kaayo, katag, kung imo na idiretso ng hatag, nawali, yung anak pa lang, complicated, di mo asa naman ito napita. So, complicated. From being complicated, you identify and make, be specific. Kung sa mag-yun nga main message kinako. At least, during the time, ang imuhang decision na karon for your main message is based on the facts. Not based on what you like to. Iusahay ka rin pag-identify sa main message mo yung mag-una. So, personal biases na siya. Ang main message na ko, ang title na ko, morning. So, gikan sa imuhang sarili, doon na aking background na but not on the fresh facts about it. So, it makes you away from any biases, but it becomes based on the facts from the Word of God. Then, create a general objective. Now, this is the main message. What I want my learners learn. What I want my audience learn. General objectives dito. I want that my audience know that in the last days, in the last days, they need to prepare before it's too late. So, focus ka diha. So, therefore now, about last days, ang imong message is more on preparation. Warning. I want that my audience learn the conversion, the importance of conversion, the importance of today. So, makapila dito, isang pundihan ka ni focus kay broad naman ito kaayo. So, create the general objective. Now, you have the objective. Gusto na ko nga may unani ang masabtan sa ako ang mga audience. Since mo na ang imong gusto ka makabalo na ka, then you can formulate the appeal. Kung saan pag-formulate sa appeal? Dili pa lang na, by the way, dili pa lang na sa number 4, identify the main message, o sa number 3, nagahimo na ka na o, asa mga magsugod mo PowerPoint. Bisan paghihandaan sa gathering facts, ibutang ni mo diretso sa PowerPoint, pwede. Pero may tabo niya ang imong PowerPoint na anay mga more than 50 slides, 50 references, berarti naghana, no? Then, pag itemize na nimo, imo na i-grupo-grupo, tag 10 slides, pagka na, o mabot ng tag 4 slides, o ba, kaning grupo ni, butaran mo diri. Okay na tarang, kaya hindi naman papel sa una, i-text card man, no? I-text card, ang grade ka to, dito kani, i-grupo na ko ni siya, diha. Sunod kani, siguro na ay mga subgroup account 7. Then, pag identify sa main message, imo na yung
wedding na dayon, kani na ako ni Apollo, ibagimog like grupo. Ibutan ako sa ulahi, pidinay di magamit. So, diya sa imong slides na anay maabot dito sa rejected slides. Di na actually rejected from that main, dili na ako napilon. So, ito na. So, busa kayo na, dili na i-scratch na lang na siya. Moro niya ang gamiton. Then, so na naka-slides. Then, you create the objective. In the objective, it can be said or not be said. Pero mas mahal dili na nagsulti. Parang pagwali, I want you to know that let them know, let them. Alam mo, may tabo, but that is your objective. What is the importance or significance of the objective? That will guide you in case kung musulti ka din magtintan kang sulti nga wala sa script. Wala sa plano bitaw, baka sulti kang gusto sa. Are you not away from the objective? O na. So usahay, makasulti na nanagustubangan, labi na o matintang-intang divert yun sa atong i-prepare, ang kanang objective na to, mo na ang musulti sa tuwan means nilayo na ka sa punto. O nilayo sa balik ko diri, balik. Mo aning tuyo yun na to. So it is very important to have objectives. I want that these audience, these worshippers, know about this. So focus ang ikalihan. Now, based on that objective, you create an appeal. Kung diha pa na sa imong slide na anang dapit sa tumoy, ibutan na sa tumoy. Ang sermon na gini-appeal. Kung saan man ang appeal? That is a form of question. Or it can be a statement to invite the audience or the worshipper, the listeners, to invite the listeners to submit themselves, to surrender or to do something within them, a commitment of change. So it is an invitation for their change. Kaya ang objective na po, gusto sila nga mahimong anthem in the last days. So therefore, ang imong appeal, based on that objective, I want to invite them. So, I invite you. How prepared you are, Christ will come today. How prepared you are, what are the things that makes you unprepared? Are you willing to surrender this to God? So, manang appeal. Appeal, even just 2 questions, 3 questions is enough, or even 1 question. Based on the objective. So, objective, then appeal. So, plastado na yung wali. Pag plastar na sa yung wali, for me, I make it into the last, the title. Para ang iyong title mas significant sa imong, usually, ang title may una. Ito naging namin humilitics nga klase, ang title yung pinakaunang ipangayo sa mga. Make the title of your sermon. Title. Sunod yung assignment, make an introduction of your sermon. Introduction. Then out of that, make the body. Then conclusion. Ano naman taana? Title, key text, introduction, body, conclusion, appeal. Actually, that is the part of the sermon. No? Unahon title. I rather say in a very practical way, it's better to make the title last. Anyway, wala man tayong basa. Nga naman, para ang title, mas significant siya sa imong na-prepare nga body, nga pass. Kaya kung unahon imong title, pasin mo niya o mahimo kang mag-training ka sa imong i-choose na title, kaya pwede ko gaya yung minimum title, di mawala lang to. Ano ba? So, imbis driven by the truth ka, driven by the title ng ka. So, you will rather gather facts first, and itemize it, and make the title. Anyway, the title can be a language of anything. Changeable man na. Dahil saya akong title pag-imo ani. Pag-antayin mo, pag-review mo lang dayo, ang ganit, gusto mo na itong title. No? Isa pa'y magkuha mo lang man. Ang importante din sa pag-imo sa wali is ang facts, ang truth. Ang truth. Na yun. The reference from the Bible, spirit of prophecy. That's the point. Na wala na kumapit diri ang part sa sermon. No? Ano siya? The title, you need to say the title.
the key text, unsang ginuhang passage yun, kay mo man ay gamiton sa itong pastoral hour, pastoral reading, scripture reading, then the introduction. Introduction of what? Introduction to the body itself. Introduction to the whole message. What is the main message? Make an introduction to the whole message. It can be short, it can be long, it should be short. It didn't long, it should be short. Then, kanang introduction, it can be a story form, a poem form, a simple saying, just an opening to the, a door opening to the message as a whole. Katong facts na imong i-gather, na imong na-itemize o na-identify nimo kung sa imong target. Okay? So, kumana na yung simple. Ano na rin, no? Wala sa kanan sa i-follow na po na yung passage base mo ko. From Genesis 28, passage base. Usahay mo topic base ko, anak. I get my topic out from the passage as well. So, magbali-bali na siya. Genesis chapter 28, verse 4. Naingon man ito nga, ipadalaginan niya si Juan. Topic base ko ito, about blessing, about going up. So, about blessing. Ito, about blessing. So, but usually, kana sa series, na passage base ko, I rather research from any part of the Bible and the Spirit of prophecy what they say about this incident. And out from that incident, out from that past, I make the sermon. Na-bless ko, nasugdan ako, na-bless noon ko ni i-follow na ko na kay magsiging ko research about this passage from verses, aning ang verse. Sige, sulti ni Lindsay White. Pertik nagana ipagkulay, kung aning sulti, gwapo ni ang punto, ni gwapo ang punto, ni gwapo ni ang punto. What about the Bible? Ang Bible nagsulti po na aning ang punto, ganun, nagsulti po. Ingin si Lindsay White kanina nga po, anis na namakak siya. Kung sa po, may tungkol sa pagpamakak, ganun, facts po about that. Then, kapag pa kayo, pwede pang naghana ang slides, pagtanaw sa slides, you organize it. Pag organize, nagano pa kayo, then you see the main message. Murag complicated ang message and you choose just with all those facts, focus to one. Kanina, pagbago. I-part 2 na lang ng uban. Mananay, part 1, part 2, part 3. Kaya katagman kayo. Unya na lang uban, sunod na lang na. So, kanisa focus ka ron, focus ana, may an objective, then the appeal, the target. So, dili mawala. Then may an appeal with them. Kung sa title, title lang ni is, ingon ang ni ay. So, while you are making the sermon, we are learning as well. In giving sermon, it doesn't mean you are good on that. In giving sermon, you are just sharing what you have just learned. Because we are, and you are, studying. What are considerations in sermon? Kung sa may mga consideration na to. Number 1, 7 points na ito kanino, 7 points muli. 7 ito na kanina slides. Sermon is not to entertain, but it is to feed with spiritual food. Di na magpatintal aning kung ikaw ang titlo, mga tawa ang tanan. It is not an entertainment. Okay? Para malipay sila, para sa muli siya. Ma-entertain lagi. To please them, no? It's not about pleasing people. But it is feeding the people. Feeding them with the word. So sermon is not entertainment. So do not be tempted to look for stories that will make people laugh. If ever there are stories that want illustration that make them laugh, then good. But for the sake of illustration, not for the sake of laughter. Okay? Do not. Sermon is not to entertain. Second point. Sermon is not about people. It is about God. Do you agree with that? Yes. In sermon, we are talking about the values and what God wants us to know. It's all about God. It's not about people. So, di kita buwali may tungkol sa tao.
kaning tawhana. It can be either positive or negative. It can be either i-praise yung tao or idawat ang tao. Kaya kato sila may ani mag-God. No, kaya na. More than no. But we are talking about what God wants us to know. What God wants us to live. What God wants us, how God wants to know about God. The what and the how about God. It's all about God. Number 3. Sermon is not presenting speaker's idea, but it is presenting the gospel. Mutong ganina, we are gathering fast because it is not our idea. Mas dito kini maghimot ang sermon nga wa pa tay idea gani anak. We are gathering fast. Kung sa gitna gisulti ani. We are presenting the gospel according to what is written. We are not presenting our idea. Though we may have understanding of that certain thing, kana makasulti ta, but out of that reference. Sermon is not self-centered, but it is God-centered. Ganyan is not about people. Now, it is not about me. How come that self-centeredness happened in sermon? When we express our emotion to give justice to what we feel. Siya, we like to give justice to what we feel, then ikaw na ang na-sinter. Even though that is what the Bible says. Sa punato sa kuwana, na one time sa radyo po, igamit niya ang situation ni David. Nga si David, gigugol ni Saulo. O si Saulo, wa kaapas kang David. O tungod kay wa siya kaapas kang David, pag-adto niya dito sa mga pari, ang mga pari ipamatay. Muna karon mga kaigsuonan, di mas nakaapas na ko, ang mga membro na lang ipagulong. Biblical, pero isa sintro. Siya. Gigamit ang Bible para back up siya, no? Saan dito ang public? Okay, murag nakabalo kahita si sermon. Sermon is not self-centered. Sermon is not secular facts, but it is biblical truth. Always remember, do not make any part of your sermon or part of the topic of it is taken from the worldly facts. Mutong mag-gather ng facts, the primary facts that we are going to gather and we are dependent on making and itemizing is should be from the Bible and Spirit of prophecy. Kung isa unang gather. Kung naman galing mga references, sa second level na to siya. Una pa na yung first level, second level, yes na yung first level at second level. Kung mahuman ka aning, mahuman ka atong plastada atong tanan, nahimo na nimo slides, pag himo na nimo sa slides, plastada, you can now put some illustrations on that. Illustration is for the sake to touch the heart of the person and to make them understand and comprehend. That's the purpose of the illustration. Now, diyan na mauabot ang singular facts. Like for example, just to illustrate this point, illustrate mo ang pag-imbento sa sakyanan. Pag ang evolution sa eroplano, ang istorya ni usa ka presidente, for the sake of illustration. So, those are singular references. But it is not the basis of your message. Dili ka pwede na dito magikan. Mga tertiary o secondary na siya. The primary facts should be taken from the Bible truth. Okay? Number 6. The Bible is the foundation of truth, no replacement, but can be supported by other references. The Bible is the foundation of truth. Ellen G. White
spirit of prophecy will bring us back to the Bible. She supported the Bible because the Bible is the foundation of truth. No replacement. Wala yun. So, ang tanan ng facts gikan sa Bible. There are times that we can learn something, a message out from the writings of Ellen G. White, hindi pinag-magnify ang gamay kaayo nga. There is a Bible, una na may isgutan. Pag-abot ito kang Ellen G. White, iyan ang isgutan. Pag-ispan mo, no. So you learn from it, but that is still truth from the Bible. The only thing is you understand it when Ellen G. White make a comment about it. But that is from the Bible. The Bible is the foundation of truth and no other else. Lastly, sermon enlightens the mind and touches the heart. The sermon enlightens, gives us understanding. This is what the Bible says. This is what the truth says. And it touches the heart. It converted the soul. The purpose of illustration is like that. Naitime ka rin nagwali, wala with illustration. Okay pa na magwali with illustration? Okay naman siguro. Simple sharing, no? You are good for the school. Your gift is for teaching, not on preaching. Because preaching, there is an emotion that is involved. But dili na mo yung dominate. It is factual. Ang point ani karon is only, we have the understanding, our mind is enlightened with this truth. Now, it is on the head level. How to make it balanced? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul or God's, with all our mind. So the head and the heart is involved, and the action that is the soul. The guts, the head, and the heart is moved. Muna sa sermon. The only thing here is the guts will be moved after nasa sapat naglingkod pamantagri. At least within that time, the head and the heart is moved. So the sermon will touch the heart as well as you touch the head. So it is understanding the truth, and at the same time, there is a move of the feeling. Yes, ang friend na. Bago itong listen pa, sige pamilya ng sermoni, unak yung slide sa sermoni pa. But even on a slide, as I listen to it, okay na po ito, mas maayo way yung slide sa sermoni, di ay nakaano po, mas mga po, kaya ko na slide. Kaya kung na yung slide, magandaan naman ko sa mata. Tungod kay way slide, ang aking imagination na naalitong ng tao, naglakaw-lakaw, pupunaan na sa imagination, nagtanaw ko sa sermoni, murang po nagtanaw kaning panorama. Panorama may tawag na. Panoramic view. Nga narito ang priest, sunod ang Levites, na-illustrate pa na ma-picture out sa akong imagination, then mungkin mo. So samtang nagsingig sulti si Sir Moody, na ang akong mind, na sige kong picture out, na with drama, makatapang pinigulakit ko yung projector, no? Na naman, ang imong concentration o ang imong imagination mo continuous ang imagination sa movie. Now, in that way, ang story touches the heart. The story touches the heart. The facts touches the mind. Enlightens the mind. Fact number 1. Then, the heart, and He paid according to what is needed. So we, sa term din sa kanya, when you help, sa term din sa kanang, di ba sobrang kaayo? Na-term na sa sermon din, when you help according to what is needed. Prudence. So that is sermon. So pagbuhat ng sermon, the illustration is just enough to touch the heart
that the facts will go deeper to the heart. Illustration is not to make a laughter, but to touch deeper. Yes, Robin? Is experience siya. Good illustration na siya. At least yung mga experience siya, nagkaagikuan ni experience siya. Be sure lang po na dili po masinter ang iyong sarili. But experience can be your personal experience. Yung kalimot sa wali ni Dr. Neil Fernandez, kanang utom sa tuwang morning devotional karon. Simple kaiyahang wali ako sa una dito sa MBC. Pero sa din ako malimtan ang iyang experience siya mismo nga ang message niya to kato nga certain nga story. Ang iyang message is about be honest. If you are intelligent, be really intelligent. Ano ba? Kaya ako sa ilang music nahimuman siyang inila sa ilang classroom na music genius. Niya dili siya music genius. Yung pagpanay siya po. Ang inungdan tungod siyang pagka-janito. Sampol niya ha? Janito siya. Siya iglimpyo at ilahang music room. Sa gatong ng music room, iya ginalimpyo na anan na siya tanaw sa piano. Karon, nag-classes na sa music. Ang pinaka-primero, gi-question sa ilaha nga siya yun ang nakatubag mo ni. Gi-illustrate na sa ilaha. Okay, class, this is the middle two. Karon, ang next week, natiman to niya. Kabalo na yun siya. Okay, class, kinsa man sa inyo ang dili nakatuod sa middle two. Wa mo yun. Siya na nakatuod. Pagtuod niya, very good, you are genius. Genius na yun siya. Music genius. Karon, 2 weeks after, nag-renovate man atong classroom. Ning mahins nag-ay classroom na naay piano na po. Ang problema dito, ang piano lahi, the voice ng piano. Kaya naan si ilhanan, nga katong kaki na ipangag sa tungod. Katong pangag mo iyang ilhanan, dili itong ki. Pag dito, ang may pangag. Okay, class, asa to ang lower do. Tanaw niya, huwag na may pangag. Problema siya. May gani, dili na po siya kitawag. Okay, mana-mana si Hill, lahi na po. Problema, tawagon ko ni Ron. At wala na ino, wala na ibagag ang piano. Siya, be honest. Be honest of your report. Be honest of your report. Honest of po siya noon. Huwag siya magsamba because there is a ilhanan. Okay? Now, yan to experience. Pero dili siya na yung center. Diba? Isa na yung center. Okay lang yan po. Si Dr. Hermogenes Villanueva, ang iyang mga sermon illustration is more on experience. Nindot ka, yung kana po nindot na giniwali gini out their experience, but still you are not the center. Okay na kaya, Sir Ruben? Now, naroon ko yung 10 minutes na bilin. Principles in preaching. Ganito sa preaching. Ganyan, sermon making. Now, preaching. In preaching, every second is precious. Muna mo alay ka diha, pag ditong mo, deliver din ka. Every second is precious. Ayaw nang daghang introduction, mahitungod sa imong pagwala na. Direct to the message because every second is precious. Precious. Kana bitaw magwali ang tubig kay
makasumpay. Ayan, sa'yo, no? Pero, kung imo pong paspasan ng isulti, ganito po ka masabtan, yung sa sport, masayang po hapon. Every second is precious. Diba nila? So, do not add anything that is out of the topic or not in line with the objective. As much as possible, direct to the point. Now, you focus on the message. Huwag na gilain. Focus on the message. There are times na dili na ito mag-focus sa message. Na may times na mga isipira para lang pagkatawa. Ano ba tayo mamigin na? Then, connect with the people. Nabantayan natin siya. Mag-deliver tagwali na two ways. To focus on the content or to focus on the people. But it's much better if we connect with the people, but we are also focused with the message. Nakakonect ka sa tao. When you say connect with the people, you have a contact with them. You can look at them. Pero ang Holy Spirit yung ginamdugang ito nani. Kinamang ko yung nadunggan na nagwali na sigar yung basa. Pero grounding powers of the Spirit. Basa na din siya. Kakuan ka nalulog ang Luis. Dungog ka no, wali ni Luis. Dito sa busy. We go prayer siya. Basa na din siya wali. We go prayer. Yan ang ginabasa tanan. Wala yung power po ito na basa. Pero bago niya yung message, tulog din siya kasing-gasing. Basa lang yan. Simple tayo, the Holy Spirit will add. He is not a pastor, he is not a preacher, but he is a musician. Musician siya niya, research about music, interesting po kayo. When he preached, during that is a big prayer. Pwede sa'yo mag-dimong music. Gawas niya magpasulit din sa ilang mga rock music. So, the point that is connect with people. When we connect with people, ang inyong aura makita na siya kung naabagay paglantaw sa inyong audience. Are you interested with the people? Not just with nililagay nakakonect na kita sa inyong sermon na kita nakakonect. Be of yourself. What does it mean? Naiban magwali ng pinasyakit. Example ha? Adilan ka. Anong katulog ka na ito? Di asaw na. Dahil ang iban pag magsundog-sundog ng tiyas. Yawayang rin. Dili magbudya si tiyas. Diba? Naiban magwali nga magsigig na kaulakaw. Si Wallace, si Martin, Dr. Martin. Namigay si buhanin niya, musik na kaulakaw, niyak na, expression na nakikita na, ang mga theology po, magsundog-sundog po, niya mo'y angay. Dili man sila si Martin. Be of yourself. Natay-lahi. Kung mo na ginino, winalihan, tawag-tawag na langgot, ay parang nga naging ganahan. Pero ako, dili ko yung ganahan, sana dili, giganahan lang ka ako. Pero nakikita mo hapon, it's not about ganahan basta di mo dili, basta may ganitong ganahan di mo, para may silang focus, dili ikaw. Be of yourself. Kung noon sa imong sinultihan, mo na ganyan mong sultihan, dawat na lang po. Dawat-dawat. Okay? Because God has given you, and God will use you. Si Dr. Luis, wala kang ito si Kisundog, kaya magbasa, isa din mo sundog ako, magbasa rin yun. Yun ang powerful message. Si Stephen Wallace, binaprayer ko na po sa MBC, Stephen Wallace, senior, diyan mo sa speaker. Yaha is wala parang point, walang iniha ka ng index card. Pag-pagay mo, wala pa siya ng style. Si Martin, ako siya ng style. Ako sa una high school pa po, kinatanaw ako si Jimmy Swaggart. Wow, okay, style din, ganahan, hindi ko siya kumanin. At hindi lang ito Adventist, pero high school ko ito. Si Rano, may okay mo rin. Tagal kayo may wali, mahiyabas lang style, dili. Just be the best of who you are. That's the point, be of yourself. Next is mindset, what you want to become. In front. Kasabot niya is, kaya naman
mag-practice ka. Nung may sa una sa estudyante, mag-practice mo dito sa pangpang, katubangan sa amin. Nga may tabo, no? I think the best practice that you can make, that you can do is sa iyong brain. First and second layer. Imagine it, what you like to become. Kung dito na ka, and it will happen to you. Iset in your mind, ng imong pagwali is alive. Then, in front, may kang alive. Imagine yourself, nga sa imong iset in your mind, through imagination, nga sa imong pagwali, simple lang kayo. Pag-abot ito, simple lang kayo. It is our mind that will drive us. How you behave. It is just a mindset. Tayo sa example ani, nag-practice siya piano by imagination. No, paano nag-ituto siya ng piano? Pero kitagaan sa kuisa, ang iyang pag-practice, hindi actual. But by imagination, iyang pag-practice. So sige lang siya practice, imagination. Pag-abot sa actual, nakuha niya, sumala siya pag-practice, imagination. Nga naman, naman ay control ang atong mind, patulong sa tuwang body. Sumusgaw mo ba ang control niya? And that is, unang pinakauna na kong wali, by imagination of practice. Pinakauna ng wali si Kanir High School ko sa Adams. O ang akong giwali, ang kasita. Kana bang mission report na to? Yung tong junior. Big, ang junior class may magdala sa baskol. Sa imuha, ihatag ang kasita. Kasita may tawagan na mission report. Abi na ko magwali ito. So, ibasa na ko ang istorya, ako gina-imagine, higda ng kuperne, wala na yun. Ako nang ibasa, gina-imagine ang ginang-kuperne. Oo, kabalo ato na ko. Iyanak, ginay, na mayo. Imagine ako, o ingato ko magwali, sulit ako. Pag ang dito, okay na ito mo, sumana sa imagine. So, how we imagine ourselves? Abot dito, kaya ako mag-imagine na nagwali ko, tinaanin ko, tinagaro dito, tinagin maayo, tinaanan pag yun, pag-agin, sunan yun, naanin lagi mo, ang atong mga Diyos, atong yun, pag dito, okay, pwede ita ko. But that is my first time. Imagination. So, later, nakapasa-pasan ko, na imagination ko. Sa first po na akong wali sa MBC, wag ka ng promotional talk. First semester pa na akong pag-abot. Abot ko sa amin pagka-first sem. Sige, ano ko, sana pa rin ako magkamali, anong itagaan ng bahay. Kung anong prinsipyo ko. Pwede ba ka maka-promotional talk? Oo, hindi ka mo magmahay. May problema. Sana pa rin ako magkamali, anong tagaan ng bahay. May problema. Di mo problema sa audience. Basta ako, may problema. O sige, mata. Pero sa gabi, pag ako mana, hindi mo sa akong promotional. But, imagine, of course, I pray to God one message and how to deliver, and I pray and set my mind how to deliver it. Simple lang tayo. I'll just give the message in a simple way. So, di lang, simple. So, nice silence. Mahal kayo, no? With the semester yapon, pwede ikaw magtulong sa lesson sa biology department, di na ikaw dawat. Kani mo dawat, ako panuno ako kung kasugod iskwila. O sige, may problema. Niya pag-igamit. Imagine, tulog ko dito, hindi na akong deliver. So, mindset, that's what I mean, mindset. Set your mind, mindset. What you want to become when you are on that stage. Next, 6, 2, time na. Prove your self-control. What does it mean? When you are in front, self-control. Usay self-control. Usahay, kita ka control sa itong ana na po sa itong bulsa, sunod ana na po. Mga ikson, actually, wala tayo control sa yourself. Prove that you have self-control.
Ingat pa si Dale Carnegie, how can you control your audience if you cannot control yourself? Kuya po si Dale Carnegie, no? Kasi public speaking ang libro. Ako itong ibasa ko. Okay, public speaking ang libro. Now, self-control. Ang posisyon, kontrolado yung posisyon mo. Pag hindi naman, ano po, pinatapulan ko siya magkabantay. Balik. So, imong positioning mo, imong tinindugan, imong sultian, gestures, kamot. Next is, speak. Speak from the heart. Heartily. Speak from the heart. When you speak in, then you speak in. Be honest in the other words. Mas basahan ako for 1 minute. Principles, other things to consider, other considerations in preaching. Every second is precious. Focus on the message. Connect with the people. Be of yourself. Mindset, what you want to become. Prove your self-control and speak from the heart. Other considerations in preaching. Storytelling, introduction is for the sermon only, never for the speaking engagement. What I mean is the storytelling. Example, tayo ng introduction for the speaking engagement. Example ha, kasi sermon di ganyan, ay hindi mo sermon di ganyan, introduction for the speaking engagement. Sa dihang follow up ko, tininoon na gina ini, seryoso na hindi nga ako yun ang speaker karon. That is an introduction. About that introduction is not introduction to the message, di ba sermon but that is an introduction about you being there as a speaker on that speaking engagement. Good kay very short na to siya. Na yung sahay, mag-istorya taas. Ang tuyo niya itong istorya for that speaking engagement, not for the sermon, not for the message, but for the speaking engagement itself. Taas ay istorya, nagatawa na sila, pero ang tuyo na ginay, para masin lang man nga ako ang speaker karon. Mura. Kung ako speaker karon, basin nga tulog ko, ha? Istorya na itong naikatawanan ko, hay, nagtulog ang laway, niya pagmanong tulog na manan ko, istorya na. Wala ko ako magwali, wala ko matulog, ha? Di pa na ito message. Never. Remember ganyan. Every second is precious, so therefore, be concise as much as possible. Direct to the message. There are times that introduction is very important. Importante kaya ng introduction na yung times yun. Yet, make it short. Because the most important sa imong pagtitugyan is ang message na imong i-deliver. Okay? Next, avoid both self-exaltation and self-humiliation. Just focus on glorifying God. Na yung sahay, ma-exalt ang self. Na yung sabi nagwali, mga kaisunan, grabe na ito, puasa, magpuasa na ko, ganaadlaw, walay ko ang bisan pag may makikunti sa kwadre. Yaw, ayan na po tayo itong kauban ng naminaw, ay punta sa prayer niya, brother. Self-exaltation. O ka, self-humiliation. Kasi pasabot, ipo na pong i-turn down yung self. May sinaluoy, din kayo, sa pahitang ginanay. Kung nadarapot nga na ako pa mong gigipilin, kung nadarapot gitaon ko. Kinsa namang sintro na yung suot, ay na nagpaubos na sa hambon, nagit ko ka, hindi na ani, nagit ko. No? No, forget yourself. Either exaltation or humiliation, you are becoming self-centered. Forget about yourself, just focus on glorifying God because the sermon is all about God. It's not about people or it's not about self. Next, don't be driven by your negative emotion. You can justify it by rationalizing and even using God's words as the shield. Nakikibanting di maayo. Tinting kayo, sir. Banting di maayo. So, ginagutom ko, ano si ito, si Philip
ginagugod ko, ginapersecute. Dayon, wala man ko mag-anda sa inyo hanggang musukol sa ilaha. But the Bible says, sigunani, Benedicts to, walang naway so, pinabagin ko. Okay? So, he's driven by the emotion. And we can even justify it by rationalizing using the words of God. We can do it as well. But do not be driven by your negative emotion. Magbantay tayo. Fourth, we are fitted with the context of the audience and place. Fitted siya sumana sa audience sa place. Dili, okay mag-Amerikana. Dito sa ang bisitaan dito sa Maritog, dili nagyud ko mag-Amerikana. Ngano man, may mo niya mong katawanan, kita ko kayo sigot. O, dito ko yung simba sa loob. Ngano man, ikaw man. Diba? So, fitted with the audience. Mato ko, talaingon, magwali ko, okay nang nakapulo ko. Kaya ang mga tao nito, katong nagsimba pa ko nito, ako parang magani sinina. Niya maglingtay-lingtay pa ko. The more, nandili ko makakonect sa ilaha, maka-level sa ilaha. Kinahanglan, maka-level po sa ilaha. Okay? So, fitted with the audience and place. Sorry, king na yun. Hindi na mo, hindi na. Balance your audience attention. Left and right, front and back. Sa atong back diri, matong sa speakers bureau ng mga training, prone on right daw ko. Kaya ang left, hindi na ko matanaw sa kay. Kinanglan balance daw ta. Left, right, wala naman ang galing ka diri. Anak po dito. Di kay, anak lang. Kung di ka mga anak dito, ay talaga anak dito, diri na lang. Kaya di po pwede, di lang ito kapilita. Dito po, anak po. Balance your. So, muna akong bigyan itong nagbasa na kayo, may itanaw. Balance niya ako, okay? Balance your audience attention. Attention to your audience. Okay? Stage fright may be normal. Gulbatan mong go naman ay stage fright. Yet feeling nervous is not. Yung sunod na, pinag-upag ko yung paan. Now that is now an issue. What happened? What makes you feel nervous when you're in front? Is it nervous or stage fright na yun? What's that stage fright? Bago ganyan, no? Pero ka na ma-nervous yun. Ka na magulang na yun siya, magulang. Grabe na yun, no? So, always remember, it is you who have studied the sermon. Ano magkuyawan? Basin, mali ang ila akong masermon. Magkuyawan ko, basin na imanaway. Magkuyawan ko, basin kung sa masulti. Muna naman na magkuyawan. Now, sana ko, sa ato pa, kung na'y magwali niya, magunahon ang pagka pila iya mali. Nakalungkang naghamanaway. Always remember that it is you who study the sermon. Kaya nga nung nagmaminaw na sa nagkamaong wali, nagtuunan na sa simong wali, ba man? Minaw na sa niya. Pasensya mo, manahin ko. Prinsipirang sa una ako maning wali. Pwede mong gandahan, imong inyo. Okay? Last, pray before you speak as how you pray before you make your sermon. Para ko ma-applican niya sa first. Pray before you make your sermon. As how you pray before you make your sermon, you also pray before you speak. Yan ang tubangan. Saan sino mag-pray mo na? Bisang dito ka, nag-special show, ang pag-yun, ay yung kalimot, ay yung pagsalit sa iyong kahaw. Ang pag-yun, igsuon, ang pag-ginoo, maghatag ko mensahe. It is a message from God. Pray. The speaker is just an instrument. The speaker is an instrument. All you have done, you are instrument. So, makaya na to. Kaya so ito naman ita, hindi kita magbuo kung kita gamito. Tanang Adventista mag-uuli. Na may gift of preaching? Na may gift of preaching sa Bible? Na ba? Ang ganang kita, no? Gift of preaching. Na gift of evangelist. What about gift of preaching?
preaching. Ingon pa ni Dale Carnegie, everybody can give public speaking. Kung sa'yo na public speaking o preaching. Preaching or delivering the message. Public speaking is one way. Preaching is one way of public speaking. Public speaking is to general. You can preach to the 3 person. Now, there's no such thing as different preaching. Kung makabasa ko, salamat at least makabasa lagi po namin mga kasukwa. Which means, every Christian can preach. Kung si Dale Carnegie papaingon, pasultiyon siya, everybody can speak, can do public speaking. I will like to prove to you, yan i-prove. Nilagi, isa may gatuo niya, nalinis niya kabalo mag-public speaking. Kani, apa niya sa bagan? Yan. Ipiton pa niya, syagin, kusog kayo, nasubok. You see, he speak on the public with a shout. So, everybody can speak in public. You see? Because speaking in front is just a expression of what you have. Kato na ang pag-prepare, what to speak. Hindi na po will be guided by God. And we have the words of God. We can pray. We have experience. We have lot of resources. Experience, nature, or Bible, spirit, prophecy, whatever you have, as long as that references is based on truth. God bless us all. Napasagin ko. And I'm hopeful it is helpful. That's the last slide because 7 man yung 7 man yung Okay? God bless.